on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Our Lord Jesus Christ, He is the anointed one. Praise God. Hallelujah. Okay, sa umaga pong ito ay tayo po ay magsimula na. Alam niyo mga kapatid, patuloy lang po tayo na talagang gamitin natin yung ating mga buhay for the glory of our God. Ano man po yung ating minsan nararanasan, pinagdadaanan ay patuloy lang po tayo talagang straightforward na huwag magpatitinag, huwag magpapaapekto sapagkat ang Diyos na buhay na ating pong nakilala at pinaglilingkuran, ang karapat-dapat po na patuloy nating alayan ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Okay, by the way po ay nais ko lang pong ipaalam sa inyo na ang aking pong apo ay si Tali, yung pong may butas sa puso ay amin pong ikinumpay nung Friday night sapagkat nagkaroon po ng ubo at nakikita po namin na talagang nahirapan po sa huminga at isinusuka lahat yung kanyang mga medicine. Kaya talagang amin pong ikinumpay na po sa Galvez. Kaya wala po yung aking anak na si Eliza sapagkat wala pa po nung Friday night nakakumpine. At ayon po doon po sa findings ay ng kanyang doktor ay pneumonia po. At talagang salamat sa Panginoon sapagkat ayun, naiswero natin, na-impine at yung pong gamot ay hindi na po niya sinusuka sapagkat malaking bagay po yung pagkakaswero. Kaya kung kami po ay nag-intay pa ng magdamag ay baka ma-dehydrate po yung bata. At kaya po palala ko lang po sa inyo, minsan kapag yung mga mahal natin sa buhay ay talagang naniniwala tayo sa prayer pero ang medicine ay nandyan, ginagamit ng Diyos. Tayo po ay lalo pag na-dehydrate yung ating mga mahal sa buhay ay lalong mahirap po na ito ay kabitan po ng swero sapagkat lulubog na po yung ugat, madadry na po yung ugat, lalo po yung mga batang maliliit. Kaya patuloy po natin ipanalangin si Tali na talagang yung kanyang fast recovery sapagkat siya po ay atin po idinudulog sa Diyos, sa gumalawan Diyos at talagang kung kailangan po siyang ma-heart surgery ay talaga po hopefully this year at iniingatan niya po natin talaga siya ay magkasakit pero talagang actually po sa akin po nahawa yung apo ko kapag yung isa ko po apo ang naunang nagkaubo at pinaghiwalay na po namin kagad kaya lang po pumot ako po lagi ang merong taban doon po sa apo kong may ubo na kay Atasya ayan po nasa likod ko po ako po yung nahawa ng bata nagkaroon tsaka naambunan po ako. Kaya lang, ayun, ako po nakahawa doon sa apo ko. Kaya nalulungkot po ako at talaga, kaya nga po mapapansin nyo, hindi na po namin ipinapasok yung bata kasi nga po talagang prone po siya doon sa ganung mga sitwasyon sapagkat medyo yung kanya pong immune system ay hindi ganun kalakas. Kaya talagang, pero nalulungkot po kami sapagkat siya pa po ay nagkaroon ng ubo at ang bilis po, kagad pneumonia po yung buti nga po ay naagapan. Pero salamat sa Diyos at kami man pong pamilya ay nalulungkot at talagang yung aming apo ay gano'n naman po yung sitwasyon. Pero narito po kami upang patuloy na magpuri, magbalik ng papuri at pasalamat. Walang question, walang tanong. Patuloy na pinapasalamatan, sinasamba at pinapupurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng aking buong pamilya. Walang tanong, walang question mark, sapagkat part po ito ng ating buhay. Na anuman ang ating nararanasan, kinakaharap, ang importante lagi, anuman ang ating ginagawa, do it all for the glory of our God. Amen. Tuloy natin papurihan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At hindi po madali yung mag-raise ng ganung kalaking amount, almost 1 million. But the praise of God ay
sa sama-samang panalangin natin ay unti-unti gumagalaw ang Diyos. Nawa ay paggaling ni Tali po ay ma-reach na po natin yung halos 1M. Nakakapag-raise na po yung bata ng almost kalahating milyon na guaranteed letter. Sa paglakad po ng aking pong mga anak, ng aking manugang, almost 500,000 na po yung nare-raise na mga guaranteed letter. Mga guaranteed letter lang po yun, hindi cash, na pwede lang po magamit na naka-allocate doon po sa Heart Center. At hopefully, sama-sama natin ipanalangin na ma-reach out na natin yung 1 million para po paggaling po ni Tali. Siya po ay atin na po maipa-opera yung kanyang butas sa puso. Amen! At siya na po ay maging magaling na at siya po ay lalaki na maglilingkod sa Diyos. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Okay, dako na po tayo sa ating pong Word of God. Atin na pong i-prepare yung ating mga puso, yung ating mga pandinig. Atin na pong i-concentrate ang ating mga sarili. Bitawan na po lahat natin yung ating mga iniwan, ating mga iniisip ngayon, at atin na pong i-concentrate ngayon yung ating isip at puso para makatch up po nating buong buo yung rema ng salita ng Diyos. Okay? Ang ating po ngayong pag-aaralan ay aking po pinamagatan, what is the purpose of your life here on earth? Ano nga ba? Ano nga ba ang layunin ng ating buhay? Kung bakit tayo biglang lumitaw? Kung bakit tayo biglang sumingaw sa imundong ibabaw? What is the great purpose of our life on this earth? Ito po yung aalamin po natin. Sapagkat kapag hindi po natin nalaman yung tunay na purpose ng buhay natin sa ibabaw ng mundo, magiging miserable ang pagtahak ng ating buhay. Magiging malungkot. Magiging komplikado. Pero ang tunay lamang pong makakaranas ng tunay na breakthrough, tunay na highly favor, comes from God ay yung mga taong naintindihan, naunawaan yung layunin ng kanyang buhay kung bakit siya nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo para lang po mag-asam ng mga sariling pangarap natin. Hindi lang po doon. Hindi tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo para lang po maranasan ang kagalakan at kaligayahan na para sa ating sariling kapakanan lang. Hindi po doon. We need to understand a great purpose ourselves on this earth. At yan pong mga purpose na yan ay dapat po ay konektado at aakma ayon sa will ng ating Panginoon Diyos. Habang hindi po kumukonek, habang hindi po umaayon sa kalooban ng Diyos, yung ating ginagawang pamumuhay ay hindi po mararanasan ng isang tao ang tunay na isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ibabaw ng mundo. But the moment na yung kanyang buhay ay umaakma na, tumutugma na sa kalooban ng Diyos, naintindihan na niya kung ano ang tunay na purpose ng buhay niya, at yung kanyang ginagawa ay umaayon na sa kalooban ng Diyos, magsisimula na po sa buhay ng bawat isang tao na namumuhay na siya ayon sa layunin ng kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Dito po niya may experience ang tunay na isang buhay na ganap at kasiyasiya
na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya marami pong tao ang nagtatanong, bakit ba ako narito sa mundo? Ang tunay pong sagot ay makikita lamang sa Diyos. Maraming tao, tinatapos ang buhay, kinikitil ang buhay, na wala naman siyang karapatan na tapusin ang kanyang buhay, sapagkat yung buhay na ito ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Kung paano po tayong pinahiram ng Diyos ng ating buhay, dapat po ay maging good steward tayo. Hanggang sa dumating yung takdang panahon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos yung buhay natin, dapat yung buhay natin ito ay maingatan po natin, ma-maintain po natin, na maging good steward po tayo sapagkat alam natin kung sino yung nagpahiram sa atin ng buhay, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dapat maintindihan natin, maunawaan natin kung papaano natin gagamitin yung buhay natin ito sa isang kapaki-pakinabang na kaparaanan ayon sa Diyos na nagpahiram ng buhay sa atin. Kaya marami pong tao hindi maintindihan kung bakit siya nabubuhay sa ibabaw ng mundo sapagkat ayaw niyang magsimula muna sa Diyos. It's all start with God. Lahat dapat ay magsisimula sa Diyos. Kasi lahat po tayo ay nagmula sa Diyos. Kaya dapat lahat ng ating gagawin sa ating buhay, dapat magsisimula lamang sa Diyos. At kapag nagsisimula na po tayo sa Diyos, lagi maiintindihan na po natin ang tunay na layunin ng ating buhay kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Habang hindi po tayo nagsisimula ayon sa kalooban ng Diyos, habang ang ginagawa po natin lagi sa ating buhay ay pawang mga gusto lang natin. Kung ano lang yung gusto nating gawin, kung ano lang yung gusto talaga nating ma-achieve sa buhay, hindi talaga natin mararanasan, mauunawaan ang layunin ng ating buhay. At hindi magiging tunay na matagumpay, masaya. At hindi talaga tayo magpa-prosper kapag ang tao talaga ay lagi nagsisimula, hindi una sa Diyos, kundi una sa maraming bagay. Ang tunay lang po makakaunawa kung bakit tayo nasa ibabaw ng mundo kapag nagpasimula ang bawat isa po sa atin na lagi nating inuuna ang Diyos. Mapapagod lang po tayo. Mapapagal lang po tayo. Kapag tayo po ay nagpakasubsob sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Kapag tayo po ay lalong naging nagpakahumaling sa marami nating pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi po masama ang maging masipag, maging matyaga, maging hardworking. Tama po lahat yan. Pero kapag nakalimutan po natin higit sa lahat, unahin ang Diyos, at the end of the day, it is nothing. It is useless. Mapapagal lang po tayo. Mapapagod lang po tayo. Alam niyo ba mga kapatid, hindi lahat ng mga taong maraming pera masaya. Hindi lahat ng maraming taong maraming ari-arian masaya. Niniwala po ba kayo doon? Actually nga po, yung mga marami nating mga kababayan ngayon, naging bilyonaryo, napakaraming sasakyan, napakaraming salapi. Ano po nangyari sa kanila ngayon? Sila po ngayon ay hindi halos makatulog. Talagang galit ang tao. Galit po ang napakaraming nilang mga kababayan. Kasi po bakit? Sapagkat kaya po nila nakamit ang bilyong-bilyon na mga ari-arian. Maraming salapi. Dahil ibinuho sila ng husto ang kanilang oras, panahon sa paghahanap buhay na walang malinis na pamamaraan. Dinaan sa maruming pamamaraan, mahangad lamang po, magkamit lamang po
ng yaman ng posisyon. Kaya po, at the end of the day, ang resulta lang po, kapighatian. Amen? Kaya, ang tunay po na highly favor, ang tunay po na highly provision, ang tunay po na breakthrough sa buhay natin ay yung tayo po ay laging inuuna natin ang Diyos at dumadaloy sa ating buhay ang tunay na kasiyahan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating puso't isipan sa pamamagitan ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ito ang tunay na tagumpay ng buhay sa ibabaw ng mundo. At yan po ang tunay na purpose ng buhay natin. Tingnan niyo po, sabi ng Lord sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tingnan niyo po yung napakagandang layunin. Napakagandang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Siya lang po ang nakakaalam nun. Maski po tayo hindi po natin alam. Wala po nakakaalam nun. Ang Diyos lang po. Meron siyang dakilang plano para bigyan tayo, para dulutan tayo, para iparana sa ating mga buhay. Ang isang buhay na napakaganda. Isang buhay na punong-puno ng kapanatagan, kapayapaan, kasiyahan. Para bigyan tayo ng masaganang buhay, pinagpalang buhay sa ating panghinaharap. Pero ang nakalulungkot, ini-ignore to ng maraming tao. But I said to say, tayo po bilang mananampalataya, kapag tayo po ay naging kabilang sa pag-ignore, sa pagbaliwala, sa napakagandang plano at pangako ng Diyos, tayo na po ang isa sa pinakamiserabling tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo. Sapagkat sa ating po ipinangako yan, sa ating po mga tinawag, sa ating po mga hinirang, sa ating po mga nakakilala sa Panginoon. Pero, nakalulungkot po, ayaw nating paniwalaan. Ayaw po nating bigyan ng pagkakataon na yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin ay mangyari at maranasan po natin. Bakit po? Sapagkat hindi nga po ang Diyos ang priority natin. Ang priority po natin yung ating mga sarili. Ang priority po natin yung ating mga sariling pangarap, yung ating mga sariling ambisyon. Kaya inuuna po natin talagang bigyan ng panahon, oras, at binubuhusan po natin ng lakas yung mga pangarap natin. At doon sa mga pagkakataong iyon, nakakalimutan po nating unahin ang Diyos. At the end of the day, sabi nga po ng Diyos, makamit man natin ang yaman ng buong sanlibutan. Pero kung mapapahamak naman yung ating kaluluwa, it is nothing. Kasi po alam niyo po ba, ang sobrang paghahangad ng yaman, posisyon, katanyagan sa mundo. Ito po yung susi na ginagamit ni Satanas para ang isang Kristiyano, isang mananampalataya, even po ang mga lingkod ng Diyos, na masyado na pong inasamang posisyon, kapangyarihan, katanyagan, kayamanan. Dito po sa unang-unang pwedeng mahulog. Mahulog sa pagkakasala kapag hindi po niya naingatan yung kanyang sarili. Kaya ang isang lingkod po ng Diyos na tinawag ay napakadelikado na mapasok po sa larangan po ng politika. Which is, hindi ko naman po sinasabing masama ang pumasok po sa politika, ang mga lingkod ng Diyos. Pero, kailangan maging matatag ka dyan. Kasi po, dyan mag-uumpisa na po pwede ka maghangad ng katanyagan, kapangyarihan, at kayamanan. Kapag hindi na po yan na-control, maaaring yan ang po pwedeng ikapahamak ng iyong kaluluwa at ikaw ay mapalayo sa kalooban ng Diyos.
Kailangan matatag ka kapag pumasok ka sa larangan ng politika. Kaya po, napakahalaga po na sa bawat ating pinapasok at ating pinapangarap, napakahalaga po na lahat ito ay dapat ginagawa natin, hindi para tayo ang maparangalan, kundi dapat ang Diyos ang maparangalan sa buhay natin. Kasi pag ang driving force ng ating mga sarili kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, kung bakit mo pinasok ang isang bagay, para ikaw ang mataas, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mapapurihan, dyan po magkakaroon ng tinatawag na spiritual fail. Magkakaroon ka ng hindi magandang senaryo dyan. Kaya po dapat lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating paplanuhin, dapat higit sa lahat, ang Diyos ang inuuna natin dapat na maparangalan sa ating mga buhay. Kapag ganyan, sasamahan tayo ng Diyos, papatnubayan tayo ng Diyos, at yung tinatawag na breakthrough, highly favor, highly provision, whether you like it or not, ibagkakaloob yan sa atin ng Diyos. Okay. Ano nga ba ang layunin ng ating buhay sa ibabaw ng mundo? Bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo? Unang-una, number 1 point, to glorify God. Everybody says, to glorify God. Maalala niyo po, atin po tinalakay po yung nakaraang linggo. Paano nga ba natin maibabalik yung glory sa Diyos? At yung po palang pagbabalik ng karangalan, kaluwalhatian sa Diyos, yan pala ang number 1 na layunin ng ating buhay kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya kapag dumating sa point ng buhay natin as a Christian, as a believers, na kaya tayo may ginagawa, kaya tayo may pinapangarap, kaya tayo may pinagpopokosan, dahil for the glory to me. Para tayo na po yung mag-glorify, tayo na po yung mataas, tayo na po yung maparangalan. Doon po papasok at the end of the day, may kapighatian po tayong mararanasan. Kasi hindi po yun talaga ang tunay na purpose ng buhay natin sa ibabaw ng mundo. Kaya, pakaingat po tayo sa bawat tagumpay na ating pong tinatamasa. Sa bawat prosperous na ating pong nararanasan. Sa bawat victorious na ating pong na-experience. Sapagkat baka po dumating isang araw para laki na pong glory to me, glory to me, glory to me. Tayo na po yung natataas, tayo na po yung napaparangalan. Sobra na po natin na ipagmamalaki yung mga bagay na meron tayo, na nasasabi natin ito'y bunga lahat ng ating pagpapagal, bunga lahat ng ating pong pagsisikap, at tayo na po yung natataas sa mga tao sa paligid natin, na nakalimutan po natin na kaya po natin na-achieve, kaya po natin nakuha yung maraming bagay na meron tayo, ay dahil po sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Hindi na po talaga natin nagagawa yung tunay na purpose ng buhay natin, na dapat talaga ang Diyos ang lagi nating nag-glorify sa ating mga buhay. Tandaan niyo po, kapag meron po kayong mga ari-arian, kayamanan na nakamit sa buhay, wag po natin aangkinin na sa atin po yun. Ang tamang term po doon kapag may nagtanong, ipinagkatiwala lang yan ng Diyos na napakabuti. Huwag natin sasabihin, akin yan, pinagpagalan ko yan. Dahil yan sa sipag at tiyaga, kaya ko yan narating, kaya ko yan naipundar. Hindi po. Dapat, sabi nga po, anuman yung ating ginagawa, gawin natin ito
para sa ikararangal ng Diyos. Dumating man sa point ng buhay natin na sobra tayong pagpalain ng Diyos, huwag nating kakalimutan, wala po tayong tunay na pag-aari sa ibabaw ng mundo. Even po yung ating buhay ay hindi natin pwedeng ipagmalaki na kaya tayo may buhay dahil sa ating sariling lakas at husay at galing. Lahat po ng meron tayo, even ang ating buhay, lahat po yan ay temporary lang. At dapat, habang tayo nabubuhay at lahat ng meron tayo, dapat ito lahat ay gamitin natin dahil para bigyan ng karangalan, kapurihan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ako po'y saludo, ako po ay hanga sa bawat isang tao, sa bawat isang manampalataya na alam po niyang gamitin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa Kanya na hindi niya ipinagraramot, hindi niya ipinagkakait. Anumang bagay ito, anumang uri ito na kayamanan, ito'y alam niyang ipinagkatiwala lang sa Kanya ng Diyos at alam niya kung paano niya gagamitin para maibalik ang karangalan, kapurihan at kaluwalhatian para sa Diyos. Mga kapatid, yung lakas nyo, yung talento nyo, yung karunungan nyo, yung buhay nyo, huwag nyo kahit kailan ipagkakait, ipagmamaramot sa Diyos. Ipagamit nyo po yan. Excuse me po. Actually po, masakit po yung ubo ko, kapit na kapit, dry. Makati lalamunan ko. Hindi po, sa sarili ko po, ayoko muna pong tumayo. Dahil hirap po talaga akong magsalita. Pero sabi ko nga po, sa sarili ko, habang kayang tumayo, habang kayang magsalita, dahil yung boses kong ito, yung buhay kong ito, ay mula sa Diyos. Hindi ko po pwedeng ipagkait para mabigyan ng kapurihan at karangalan ang Diyos. O pwede lang po ako mag-excuse siguro kapag hindi ko po kaya ng talagang magsalita at wala ng boses. Pero habang kakayanin, habang kaya pa, patuloy kong gagamitin ang tinig kong ito, ang lakas kong ito, for the glory of our God. Kaya mga kapatid, ang kauna-unahan na purpose ng buhay natin, to give back all the honor and glory of our God. Huwag po natin yung kakalimutan. Thank you, anak. Habang tayo nabubuhay, anuman yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ipagamit natin yan para ang Diyos po ang mapapurihan at maparangalan. Huwag po nating ipagkakait. I tell you, my beloved brothers and sisters, lahat ng pinagbuhusan natin ng panahon, lakas, pagpupunyagi, sipag at tiyaga, isang araw, iiwan lang po natin yan sa mundo. Wala po tayong madadala sa lugar na pupuntahan natin. Kaya, habang may panahon, habang may oras, habang may buhay, gamitin na po natin anuman ang meron tayo. Even yung ating buhay. Kailan pa po natin ito gagamitin? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag ikaw ay mahina na, kapag ikaw ay hindi na makalakad, kapag ikaw ay hindi na makakita, kapag ikaw ay mahina na ang iyong tainga, kapag ikaw ay nanginginig na ang iyong pagsasalita, kailan mo pa ibig maglingkod sa Panginoon? Kailan mo pa gustong gamitin ang buhay mo para ibalik ang karangalan, kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos? Kapatid, kung merong tamang panahon, hindi bukas, hindi sa isang taon, kundi ngayon na, gamitin mo yung buhay mo na yan to give back all the honor and glory and praises for our God. Hallelujah. Because this is the great purpose in our lives on this earth.
Yan po ang kauna-unahan na layunin ng ating buhay. Kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Na walang hinto, walang lubay. Day after day. Consistent na patuloy nating gagamitin ang buhay natin. Ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos para ibalik sa Kanya ang kapurihan, pasasalamat at karangalan. Dapat wala tayong ipagraramot. Wala tayong ipagsusungit sa harap ng Diyos. Kaya, lahat ng meron tayo, all the way, Lord, salamat sa mga biyaya, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga bagay na meron ako dahil mula sa inyo. Ito po, Lord, lahat ito gagamitin ko para ibalik sa inyo ang karangalan at kapurihan. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya wala tayong pwedeng idahilan. Ang nais ng Diyos, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, lahat ng konting bagay na ating pasisimulan, ang gusto ng Diyos, do it all for the glory of our God. Our main purpose is not for ourselves, but to honor God in everything. Ito po yung pinaka-main purpose natin. Hindi po dapat nakasentro, hindi po dapat nakapokus sa ating mga sariling gusto, kundi dapat para bigyan ng kapurihan, karangalan, ang Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo at pasisimulan natin. Yan ang pinaka-main purpose ng ating mga buhay. Kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Second point, to have a relationship with God. Kung bakit po tayo nasa ibabaw ng mundo, kung bakit po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, para magkaroon ng isang deepest relationship sa Diyos. Laliman po natin, magpakalalim po tayo. Mas patuloy po natin talagang arukin yung pinakamalalim na relasyon natin para sa Diyos. Hindi po lalalim ang relasyon ng bawat isang tao, especially po ang mga believers, habang hindi po siya nagbibigay ng panahon at oras sa Diyos. Hindi po lalalim ang kanyang relasyon habang hindi po siya nagsisimula na unahin at pahalagahan ang Diyos. Magsisimula lang po na talagang magkakaroon ng malalim na relasyon ang isang mananampalataya once siya po talaga ay naglalaan na ng oras, effort, pinaprioritize na po niya talaga ang Diyos, ang po magsisimula na lalalim at lalalim ang kanyang pagkaunawa, ang kanyang pagkakilala, ang kanyang pagpapahalaga, ang kanyang pag-ibig sa Diyos. At yan po ang tunay na layunin ng ating buhay kung bakit po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi para lang po sa ating sariling relasyon sa pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, sa ating kapwa, but first of all, kailangan natin talagang higit sa lahat, unahin ang ating relasyon sa Diyos. Iyan ang ikalawang layunin ng ating buhay sa ibabaw ng mundo. In the book of John 17 verse 3,
And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ito ang tunay na buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang tunay na Diyos na sa iyong sinugo na si Hesukristo. Kaya napakahalaga po talaga na mabuksan ng lubusan yung ating mga isip, yung ating mga damdamin, yung ating mga puso, yung ating mga spiritual heart and mind, na talagang kailangan natin lubusang makilala ang Diyos, ang nag-iisang Diyos Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At mangyayari lang po yun kapag nagkaroon tayo ng napakalalim na relationship sa Diyos. Habang hindi lumalalim, habang hindi nagiging seryoso, habang hindi natin pinaprioritize na unahin ang Diyos, hindi po magsisimula talaga na lubusang makikilala ng bawat isang tao ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat habang inaarok po natin ang patungkol sa Diyos, habang nilalaliman po natin ang pag-arok sa kalooban ng Diyos upang lubusan po natin siyang makilala, bumabalong at bumabalong at bumabalong ang press revelation about the Almighty God in heaven. Habang hinuhukay natin, habang nagpapakalalim tayo, mag-o-overflow ang katotohanan patungkol kung sino talaga ang Diyos na nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. This is the great purpose in our lives on this earth. My beloved brothers and sisters, kailangan po natin talagang magpakalalim. Kailangan po talaga natin talagang lubusang makilala ang Panginoon. Sapagkat kapag kaya po lubusan natin nakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dito natin siya pahahalagahan. Dito natin siya iibigin. Dito natin talaga siya ipaprioritize. At kapag yun na po ang nangyari, lumalakad na po tayo sa ibabaw ng mundo sa tunay na layunin ng ating buhay dito sa mundo. Sapagkat ang Diyos na po ang tunay na nag-o-overflow sa ating mga puso at isipan. Life true meaning is found in knowing God personally through Jesus Christ. Ang tunay pong kahulugan ng buhay ay makikilala ang Diyos ng personal sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is the great meaning of life on this earth. At ito po ang purpose ng buhay natin. Kapag lubusan po natin talagang nakilala na. Kasi alam niyo po mga kapatid, kapag lubos na po natin kilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka na po affected kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi ka na po mararatel. Hindi ka na po matatakot. Pwede kang matakot, pero ma-overcome mo yon ng pagtitiwala at pananampalataya sapagkat lubos mong kilala kung sino yung Diyos mong sinasamba at pinaglilingkuran. Alam mong meron Diyos na nangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Hebrew chapter 13 verse 5. Kaya sinabi din ng Diyos sa Isaiah, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Sapagkat akong Diyos ay sa iyo at sa iyong mag-iingat, papatnubayan kita. Kaya ang isang taong lubos na kilalang kilala niya kung sino yung Diyos na kanyang nakilala at pinaglilingkod at sinasamba, hindi na siya lubos na maaapektuhan anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang alon ng buhay, sapagkat alam niya na meron Diyos na mag-iingat sa kanya. Hindi siya masusunog, hindi siya malulunod, hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na nangako sa kanya.
Pero bakit napakaraming Kristiyano kapag dumating sa mga problema at pagsubok, over-affected? Pati yung pagsiserve, pati yung paglilingkod niya naaapektuhan. Bakit? Ito nga po kasi Kasi hindi pa po niya talaga lubos na kilala. Mababaw pa yung kanyang relasyon sa Diyos. Kaya ito po talaga yung napakahalaga na lakaran po natin. Because this is the purpose of our life in this earth. Yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon. Malalim na pagkaunawa. Deep understanding. Deep knowing. Sapagkat ang impact po nito, kahit sumasalubong ka sa bagyo, unos, apoy, alon, ng iba't ibang sitwasyon ng buhay, dahil lubos mong kilala ang Diyos mo na sinasambat pinaglilingkuran, magpapara kang agila na kapag napakalakas ng unos at bagyo, kaya po niyang pumailan lang ng lipad para hindi niya maranasan yung lakas ng unos. At kung sakaling meron pa ring malakas na hangin doon sa kanyang nililiparan, ito'y sasalubungin niya ng napakalakas niyang mga bagwis ng pakpak. Na hindi po susuko, hindi po aatras. Kaya nga po, ang agila ay ginawang simbolo ng Amerika. At ang agila po ay, ito po yung ating isa talagang ibon na hinahangaan sa ating bansa. At ang agila po ay ginamit po na ilustrasyon ng Diyos sa Isaiah chapter 40 verse 31 na tayo magiging parang agila. Tatakbo ng tatakbo pero hindi mapapagod. Lilipad ng lilipad pero hindi mapapagal. Sapagkat ang agila po ay simbolo ng lakas at determinasyon. Ang sino mang nagtitiwala, ang sino mang lubos na nananampalataya sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Diyos sa Isaiah 40 verse 31, ay matutulad sa lakas ng bagwis ng pakpak ng agila. Alam niyo po ba kung sino po yung mga tunay po nananampalataya? Ito po yung mga mananampalataya na merong napakalalim na relasyon sa Diyos. I sad to say, marami pong mananampalataya parang ibong maya. Sa konting ihip ng hangin tinatangay, hindi po makasagupa. Parang maya, parang mayang pipit. Tanawin nyo nga po yung inyong katabi. Tignan nyo, mukha po bang agila yan o mukhang mayang pipit? Sigurahan nyo po. Ano po ba itsura? Mukha po bang maya o mukha po bang agila? Yung kasi pong maya, konti lang po hangin yan, hindi po talaga makakasagupa, tinatangay po yan. Pero po yung agila, kaya nga po nasa Bible yan, ginamit po na challenge ng Diyos, iba po ang lakas ng agila. Tayo po kapag lumalim tayo sa ating relasyon, kapag lumalim po yung ating pagtitiwala at pananampalataya, magpapara po tayo mga agila. Wala po pwedeng pumigil sa atin. Walang makapipigil sa atin, walang dahilan, walang sitwasyon. Magpapatuloy tayo naglilingkod, nagpupuri, gagawin ang layo ng ating buhay sapagkat tayo may malalim na pananampalataya at pagtitiwala na parang agila. Hindi mapapagod, hindi magpapagal. Patuloy po tayong susulong lilipad patungo sa landas na kalooban ng Diyos. Amen! Yan po ang tunay na purpose ng ating mga buhay. Kaya ako po ay hanga sa mga Kristiyano. Hanga ako sa mga lingkod ng Diyos na kahit ano nagaganap, kahit ano nangyayari sa buhay,
Kahit pinagtutulong-tulungan, kahit pinagchichismisan, kahit ibinabagsak, kahit kinukutya, kahit sinisiraan, kahit walang-wala, kahit nakadapa na, kahit dustang-dusta na, pero parang agila, lumilipad, naglilingkod, sumusunod, nagbabalik ng glory sa ating Panginoon. Hallelujah! At dyan po natin nagaganap ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Walang dahilan. Walang pwedeng maging dahilan. Walang sitwasyon na makahahadlang sa atin. Walang sibat na po pwedeng pumigil sa atin. Walang kanyo na po pwedeng pumigil sa atin. Walang problema, walang trials, walang challenge na po pwedeng humadlang sa atin sapagkat kapag tunay po tayong may malalim na relasyon sa Diyos, magpapatuloy po tayo, i-overcome lahat natin, ang lahat ng humahadlang sa ating buhay. Maibalik lang natin ang karangalan, kapurihan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise God! Purihin ka, Panginoon. Third point, to serve others in love. Ang tunay na ting buhay kung bakit po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo para maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid at kapwa sa pag-ibig. Pwede tayong maglingkod na walang pag-ibig, pero ang hinahanap ng Diyos sa paglingkod ay bunga ng ating pagmamahal. Kaya natin ginagawa ang isang bagay para sa ating kapatid, para sa ministeryo. Ang driving force po noon, it is about love. Ang Diyos kung bakit niya isinugo ang kanyang bugtong na anak, na hindi naman tayo karapat dapat bigyan ng oras, panahon ng Diyos sapagkat tayo nga po ay mga suwail, maitigas ang ulo. Wala pa po tayong ginagawang mabuti that time. Lalo po yung mga unang mga tao nung panahong iyon nang isugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Hinayaan niyang mamatay, ipako sa krus. Alam niyo po ba ang meaning nun? Dahil lubos niyang mahal na mahal ang mga tao sa buong sanlibutan. Yun po yung pinaka-heart ng Bible. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that should whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Lubos niyang grabing minahal ang bawat isa po sa atin, kahit tayo pi wala pang ginagawang mabuti. Isinakripisyo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para patunayan niyang mahal niya tayo. Ngayon, ang tunay pong layunin ng ating buhay, tayo po'y maglingkod ng may pagmamahal sa Diyos para sa ating mga kapatid, para sa ating mga kapwa. Kung sasabihin niyo, paano kung gagawa ng mabuti? Paano kung gagawa ng tama itong aking kapatid? Ala namang ginagawang mabuti sa akin. Puro nga pangat ang ginagawa ito sa akin. Kung balikan tayo ng Diyos, ikaw ba may ginawang tama nang hinaya ako mamatay ang aking kaisa-isang anak? May ginawa ka na bang tama? Ala ka namang ginagawang tama sa akin Kaya mga kapatid ko, ang magiging dahilan natin, kaya hindi natin magawa ang isang bagay na maganda para sa ating kapatid. Dahil ala naman sa ginagawang tama sa atin, it is wrong. Ang tunay po na kahulugan ng paglilingkod sa ating kapwa na may pag-ibig. Kapag nagawa na po natin ang mabuti ang ating kapatid, kahit pangit ang ginagawa sa atin, ito po ang tunay na kahulugan at purpose ng ating buhay. Tanawin niyo po yung inyong katabi, kaliwat kanan. Yan po ang dahilan kung bakit nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo. Yung kapatid mo na yan, kailangan mong paglingkuran, ibigin ng may pagmamahal. Hindi po pwedeng maging dahilan mo na bakit ko ito paglilingkuran ng may pagmamahal? Hindi naman ako minamahal. Yun nga po ang layunin ng buhay natin.
na ginawang example ng Diyos ang kanyang sarili. Ibinuwis niya ang kanyang sarili, hinayaan niyang mamatay siya, isinakripisyo niya ang kanyang sarili, kahit wala pa tayong ginagawang mabuti para sa kanya. Binigyan po tayo ng isang great example ng Diyos, na kung mismo ang Panginoon ay ginawan tayo ng lubos na right pattern, pinagsilbihan niya tayo kahit wala pa tayong ginagawang mabuti sa Kanya at inialay niya yung Kanyang buhay na matay siya para sa atin. Yun po yung isang great example na naglingkod siya ng may pag-ibig. Kaya ang gusto ng Panginoon, ituloy po natin yon. Na wala pong kondisyon. Na tayo po'y maglingkod din sa Diyos, sa ating kapwa ng may pag-ibig. Kapag ganun po ang nangyari, matatapos po ang alitan, ang kaguluhan, ang inggitan sa pamilya, sa community, sa bansa, sa church, o saan mang bagay, saan mang lugar. Kapag tayo po sa isa't isa ay nagpasimulang maglingkod sa Diyos para sa ating kapatid, ang driving force ay pag-ibig. Sabi ng Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao man ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Mismo ang ating Panginoon Kristo, naparito siya hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At isinakripiso ang kanyang sarili para tubusin ang bawat isang taong makasalanan. Kasama po tayo doon. Wala pa tayong ginagawang mabuti, pero grabe po ang ginawang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga sarili, mga kapatid. Patuloy tayo maglingkod para sa ating kapatid, para sa ating kapwa, na ang pinaka-driving force po nun dahil mahal natin sila. Dapat nating ipakita si Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa ng may kababaang loob at habag. Kapag tayo po ay may kababaang loob at nahahabag na po, ang bunga na po noon, it is about love. Kaya napakahalaga po na tayo po ay laging may kahabagan, tayo po ay merong kapakumbabaan, sapagkat ang meaning na po noon ay love. Kaya wag po tayong hihinto, wag tayong magsasawa, na patuloy, na gamitin natin ang ating mga buhay para para sa ating mga kapatid. And then last point po, ang tunay po na layunin ng ating buhay, to share the good news. Kung bakit po tayo narito sa ibabaw ng mundo, para ang ating pong ibabahagi. Ang lagi pong bukang bibig natin, even po ang ating buhay, ay maging buhay po tayong pautoo patungkol sa mabuting balita. Na meron Diyos na napakabuti, meron Diyos na mahabagit nagpapatawad at nagpaparanas ng kabutihan at kapatawaran at isang buhay na ganap at kasiyasiya. At nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito po yung purpose ng buhay natin. Huwag po natin sayangin ang bawat oras, bawat saglit, na hindi po tayo maging instrument, hindi po tayo maging vessel, na para po maipahayag natin saan mang lugar, kayo naman tao, ang mabuting balita ng pagpapatawad at pag-ibig at pagbibigay ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kung paano po tayo nakaranas ng kabutihan mula sa ating Panginoon, nung first time po tayo makapakinig ng salita ng Diyos at naranasan po natin ang kapangyarihan, na-experience po natin ang kapangyarihan ng Diyos, ganoon din po dapat ang ating gawin. Huwag po tayong titigil na tayo po ay tamarin. Tayo po ay ma-burn out para hindi po natin maipahayag ang mabuting balita, para hindi po tayo makapag-testify. Huwag po tayo madi-disappoint. Patuloy po natin tingnan ng mga tao sa paligid natin, nakakaawa sila. Kapag sila'y biglang namatay, sila'y bubulusok ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Dapat po yung kahabagan, yung pagmamahal sa kanila, yung pagmamalasakit sa kanila, dapat po ma-reach out sila ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Magamit natin ang ating buhay, magamit po natin ang technology, magamit po natin ang ating pong mga resources para po tayo po'y maging daluyan ng pag-ibig, pagpapatawad at pagkaligtas ng bawat isa. To share the good news.
Napakahalaga po na tayo po'y sama-sama nagtutulong-tulong para po maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. In the book of Mark chapter 16, verse 15, go into all the world, and preach the gospel to all creation. Tayo po ay pinahahayo. Tayo po ay pinapupunta sa lahat ng sulok at panig ng daigdig. Ano pong layunin? Para maipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po ang layunin ng ating buhay kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Pagtulong-tulungan po natin mga kapatid, sapagkat malapit na pong ang pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo malapit na pong bumalik ang Panginoon? Malapit na. Kailangan po bago bumalik ang Panginoon, lahat ng ating mga mahal sa buhay, lahat ng ating mga relatives, lahat ng ating mga kaibigan, kakilala, kapwa, dapat sila po'y ma-reach out natin. Dapat po sila'y madala natin sa paanan ng Panginoon. Dapat mapakinggan po nila, makilala po nila ang Panginoon through the gospel of our Lord. Kaya po mga kapatid, ito ang ikahuli na layunin ng ating buhay.